Pagdating sa pagbabago ng klima, kung hindi namin i-phase out ang mga makina ng pagkasunog, hindi namin maaabot ang aming mga net zero na layunin. Ang Mercedes-Benz, isang pangalang kasing kahulugan ng luxury at precision engineering, ay gumawa ng matapang na pag-angkin. Ang kanilang bagong makina ay sisira sa buong industriya ng dekuryenteng sasakyan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng mga dekuryenteng sasakyan? Maaari bang baguhin ng isang kumpanya na may isang bagong makina ang trajectory ng naturang dominanteng industriya, ang malaking sugal ng industriya ng EV? Ang merkado ng dekuryenteng sasakyan ay naging sentro ng pandaigdigang atensyon sa loob ng mahigit isang dekada na hinimok ng pangako ng pagpapanatili at pagbabago. Ngunit sa kabila ng mabilis na paglaki ng mga kumpanya tulad ng Tesla, Rivian at iba pa, ang industriya ng EV ay malayo pa rin sa perpekto. Ang mga dekuryenteng sasakyan, dahil napakamahal ng mga ito, ay lubhang nag-aalinlangan sa mga tuntunin ng paggamit ng mga sasakyang ito. Bagamat ipinagmamalaki ng mga dekuryenteng sasakyan ang kahangahangang pagmamaneho ng zero emission at mga pinababang carbon footprint, meron silang sariling hanay ng mga mahahalagang hamon. Marahil ang pinaka-nakakasilaw na issue ay ang teknolohiya ng baterya. Ang baterya ng lithium-ion, ang backbone ng mga kasalukuyang EV, ay mahal, may limited ang mga saklaw, at tumatagal ng mahabang panahon upang mag-charge. Bukod pa rito, ang mga materials na kailangan para gawin ang mga bateryang ito, tulad ng lithium at cobalt, ay kakaunti at kadalasang kinukuha mula sa mga rehiyong may controversial na mga record ng karapatang pantao. Higit pa riyan, ang pagkabalisa sa hanay ay nananatiling isang malawak na issue para sa mga mamimili, dahil maraming tao ang nag-aalangan pa ring gawin ang paglukso sa kuryente dahil sa mga alalahanin tungkol sa paghahanap ng mga istasyon ng singilin sa mahabang biyahe sa kalsada. Ang halaga ng paggawa ng paglipat na ito sa mga dekuryenteng sasakyan ay magiging napakamahal. Ang infrastruktura para sa pagsingil ay hindi gaanong nasa lahat ng dako gaya ng mga gasolinahan, lalo na sa mga rural na lugar. Ang kakulangan ng malawak na network ng mabilis na pag-charge ay nangangahulugan na ang mahabang biyahe sa kalsada sa isang dekuryenteng sasakyan ay maaring nakakatakot. Higit pa rito, ang environmental footprint ng pagmamanupaktura at pagtatapon ng mga dekuryenteng baterya ng sasakyan ay patuloy na isang malaking hadlang. Sa kabila ng lahat ng mga hamon na ito, ang industriyang EV ay patuloy na lumago, na itinutulak ng mga insentibo ng pamahalaan at isang pagbabago sa lipunan tungo sa pagpapanatili. Ang Mercedes-Benz, isang pinuno sa luxury automotive engineering, ay malapit na naobserbahan ang mga pag-unlad na ito at nakita ang mga pagkukulang ng industriya. Nauunawaan nila na para ang mga dekuryenteng sasakyan ay tunay na pumalit, ang teknolohiya ay dapat na higit pa sa mas mahuhusay na baterya o mas mabilis na pag-charge. Ito ay kung saan dumating si Mercedes na may isang mapangahas na bagong panukala. Isang makina na hindi lamang nagpapahusay sa electric propulsion, ngunit muling tinutukoy ang konsepto ng buo. Malutas kaya ng bagong makina ng Mercedes ang mga problemang sumasalot sa industriya ng EV? Tuklasin natin ang teknolohiyang nagbabago ng laro na nilikha nila. Ang bagong pananaw ng Mercedes-Benz ay hindi estranghero sa pagbabago. Binago ng kumpanya ang sasakyan sa pagpapakilala ng unang kotseng pinapagana ng gasolina noong huling bahagi ng ika-19th na siglo. Ngayon, mahigit 130 taon na ang lumipas, ang automaker ay naglalayon na muling hubugin ang hinaharap ng transportation sa kanilang pinakabagong pagtatangka na muling tukuyin kung ano ang posible. Tinatawag itong mild hybrid dahil medyo simple ang system. Inilabas ng Mercedes ang isang makina na pinagsasama ang dalawang mundo, na pinagsasama ang pinakamahusay na mga elemento ng traditional na combustion engine na may cutting-edge na electric propulsion na teknolohiya. Ang bagong makina ng Mercedes ay kumakatawan sa isang paradigm shift sa automotive engineering. Sa halip na manatili sa conventional na diskarte ng pagpapabuti ng mga baterya at motor, ang Mercedes ay nagdisenyo ng isang sistema na nagsasama ng parehong combustion at electric power. Ang resulta ay isang hybridized na makina na nagbibigay ng superior na saklaw, kahusayan, at pagganap, lahat ng walang mga limitation na bumagsak sa EV market. Hindi tulad ng karamihan sa mga dekuryenteng sasakyan, na umaasa sa malalaki at magastos na baterya na nangangailangan ng malawak na infrastruktura sa pag-charge. Ang hybridized na makina na ito ay gumagamit ng combination ng mga advanced na teknolohiya ng kuryente at gasolina. Malinaw ang layunin, going mas accessible, abot kaya, at practical ang pagmamaneho ng kuryente nang hindi na kompromiso ang kapaligiran.
sa pamamagitan ng pagsasama ng isang matipid sa enerhiya na combustion engine na naniningil sa mga electric system ng sasakyan. Ipinoposisyon ng Mercedes ang sarili bilang nangunguna sa isang bagong panahon ng mga hybrid na sasakyan. Mga sasakyan na hindi lang pinapaliit ang mga emission, ngunit pinamaximize din ang performance. Ang bagong diskarte na ito ay maaring gawing hindi na ginagamit ang traditional na dekuryenting sasakyan, lalo na kung ito ay naghahatid sa pangako ng pagganap at kahusayan. Ngunit paano eksaktong gumagana ang bagong hybrid na sistemang ito? At ano ang pagkakaiba nito sa iba pang mga hybrid na nasa merkado na? Hatiin natin ito. Ang nakatagong teknolohiya sa likod ng makina. Sa gitna ng bagong makinang ito ay mayroong isang napakahusay na sistema ng pamamahala ng enerhiya. Ang sistemang ito ang nagtatakda ng hybrid na makina ng Mercedes sa anumang iba pang sasakyan sa merkado ngayon. Ang traditional na hybrid na makina ay isang timpla ng isang panloob na combustion engine at isang dekuryenting motor. Ngunit ang bagong sistema ng Mercedes ay lumampas sa pangunahing pamamaraang ito. Hindi lamang ito lumilipat sa pagitan ng dalawang pinagmumulan ng kuryente. Pinagsasama nito ang mga ito ng walang putol na ino-optimize ang bawat isa batay sa mga kondisyon sa pagmamaneho. Matalinong maisasaayos ng makinang ito ang daloy ng kuryente sa pagitan ng dekuryenting motor at ng fuel engine sa real time, na tinitiyak na ang kotse ay gumagamit ng pinakamabisang pinagmumulan ng kuryente sa anumang particular na sandali. Halimbawa, sa panahon ng pagmamaneho sa lungsod na may madalas na stop-and-go na trapiko, ang makina ay higit na aasa sa electric power na parehong cost-effective at mas mahusay para sa kapaligiran. Sa bukas na highway, kung saan ang malayuang pagmamaneho ay nangangailangan ng higit na lakas, ang combustion engine ay kikilos na tinitiyak na ang sasakyan ay nagpapanatili ng pinakamainam na bilis at saklaw nito. Ang isa pang makabagong aspeto ng makina ay ang paggamit nito ng mas advanced na fuel cell system. Hindi tulad ng mga traditional na internal combustion engine na umaasa sa gasolina o diesel, ang hybrid engine ng Mercedes ay gumagamit ng mas mahusay na sistema ng pagbuo ng gasolina. Ang fuel cell na ito ay hindi lamang nagpapagana sa mga dekuryenting sistema ng sasakyan, ngunit nag-iimbak din ng labis na enerhiya para magamit sa ibang pagkakataon na nagpapabuti sa pangkalahatang kahusayan. Nangangahulugan ito na ang kotse ay hindi na kailangang umasa sa malalaking baterya na kadalasang mabigat at tumatagal ng ilang oras upang mag-recharge. Sa halip, ang enerhiya ay mas mahusay na nakaimbak at nagagamit na nagbibigay daan para sa mas mabilis na oras ng paglalagay ng gasolina at mas mahabang saklaw ng pagmamaneho. Ang advanced na system na ito ay may potential na ganap na i-bypass ang mga karaniwang problema na nauugnay sa kasalukuyang teknolohiya ng electric vehicle tulad ng limitadong saklaw at mahabang oras ng pag-charge. Sa pamamagitan ng paggamit ng combination ng mga fuel-efficient system, tinitiyak ng Mercedes na ang bagong makinang ito ay parehong mas sustainable at mas practical para sa pang-araw-araw na paggamit. Ito ay maaring ang pambihirang tagumpay na hinihintay ng EV market. Ngunit magagawa ba ng ibang mga automaker na tumugma sa bagong antas ng pagbabagong ito? Bakit dapat mag-alala ang industriya ng EV? Sa pagdating ng makabagong makinang ito, ang kinabukasan ng mga dekuryenting sasakyan ay nasa panganib. Ang kasalukuyang merkado ng dekuryenting sasakyan ay tumatakbo sa ilalim ng pagpapalagay na ang pagpapabuti ng buhay ng baterya at mga bilis ng pag-charge ay sapat na upang humantong ang mundo sa isang mas luntiang hinaharap. Ngunit hinahamon ni Mercedes ang palagay na ito. Habang ang ibang mga tagagawa tulad ng Tesla ay gumawa ng mga hindi kapani-paniwalang pagsulong sa teknolohiya ng baterya, nahaharap pa rin sila sa parehong mga hadlang. Mabagal na oras ng pag-charge, magastos na baterya, at ang patuloy na issue ng sustainability sa pag-sourcing ng mga materyales. Ang bagong hybrid system ng Mercedes ay hindi nahaharap sa mga hamong ito. Isa itong malaking banta sa bawat traditional na tagagawa ng EV dahil inaalis nito ang pangangailangan para sa napakalaking pack ng baterya. Sa halip, ang hybrid system ng Mercedes ay gumagamit ng isang energy-efficient fuel cell at kombinasyon ng dekuryenting motor na nagbibigay ng mataas na performance nang walang epekto sa kapaligiran ng mga traditional na baterya ng electric car. Nalalagpasan ng teknolohiyang ito ang mga kakulangan sa material ng mga bihirang elemento ng lupa tulad ng lithium, cobalt, at nickel na nagiging mas mahirap makuha at kadalasang iniuugnay sa mga hindi ethical na kasanayan sa pagmimina. Higit pa rito, nag-aalok ang hybrid na diskarte ng superior na karanasan sa pagmamaneho na hindi matutumbasan ng mga traditional na electric car. Ang combination ng isang dekuryenting motor at isang high-efficiency na combustion engine ay nangangahulugan na makukuha ng mga driver ang pinakamahusay sa parehong mundo. Isang makinis, tahimik na electric drive sa mga urban na setting at isang malakas, pangmatagalang performance sa highway.
Ang versatility na ito ay nagbibigay daan sa mga driver na maglakbay ng mas mahabang distansya nang hindi nababahala tungkol sa range anxiety at maaari nilang lagyan ng gasolina ang kotse sa loob ng ilang minuto sa halip na maghintay ng ilang oras sa isang charging station. Sa pag-alok ng Mercedes ng mas sustainable at cost-effective na solusyon, ang iba pang mga manufacturer na namuhunan ng malaki sa teknolohiya ng dikuryenteng sasakyan ay naiwang nagkukumahog upang makahabol. Habang tumataas ang pressure, maaring kailanganin ng ilan na muling isaalang-alang ang kanilang mga pangmatagalang diskarte para sa pagpapaunlad ng EV. Maaari bang hudyat ng teknolohiya ng Mercedes ang pagtatapos ng mga purong dekuryenteng sasakyan? Susunod ba ang ibang mga tagagawa ng kotse o doblehin ba ang mga EV? Ang mapagkumpetensyang tugon ng inilabas ng Mercedes ang bago nitong hybrid na makina. Agad itong nagpadala ng mga shockwaves sa mundo ng automotive. Sa loob ng maraming taon, ang mga dekuryenteng sasakyan ay itinuturing na kinabukasan ng industriya ng sasakyan. At maraming tradisyonal na mga gumagawa ng sasakyan ang nagbigay ng bilyon-bilyong dolyar sa pagbuo ng mga dekuryenteng modelo lamang. Ang Tesla, ang pinuno sa merkado ng electric car, ay nahaharap sa malaking presyon mula sa bagong teknolohiya ng Mercedes. Itinayo ni Tesla ang tatak nito sa ideya ng purong electric power. Ngunit ang bagong hybrid na makina mula sa Mercedes ay hinahamon iyon sa pamamagitan ng pagpapatunay na may isa pang paraan pasulong. Ang paglipat sa hybrid na teknolohiya ay nangangahulugan na ang mga tagagawa ng dikuryenteng sasakyan, tulad ng Tesla, ay kailangang muling isaalang-alang ang kanilang mga diskarte. Maraming kumpanya ng sasakyan ang nagsusumikap ngayon upang makasabay. Sinusubukang malaman kung paano isama ang mga hybrid system sa kanilang mga fleet o lumikha ng mas mahusay na electric-only powertrains. Hinuhulaan ng mga eksperto sa industriya na ang hybrid engine ng Mercedes ay maaring makagambala sa EV market sa isang lawak na ang mga electric-only na kotse ay maaring maging isang angkop na option sa halip na ang pangunahing pagpipilian. Ang pinakamahalagang implication ng inobasyong ito ay maaari nitong muling tukuyin ang buong industriya. Habang nagdodoble ang iba pang mga automaker sa mga solusyong dekuryente lamang, bumalik si Mercedes sa drawing board upang lumikha ng hybrid na makina na nagbibigay ng mahusay na pagganap at pagpapanatili, habang sumusunod pa rin sa mga pangunahing prinsipyo ng responsibilidad sa kapaligiran. Ang agarang hamon para sa mga tagagawa ng dekuryenteng sasakyan ay malalampasan ang mga bentahe na ipinakilala ng Mercedes at pag-iisip kung paano sila makakapagbago upang manatiling mapagkumpetensya. Nahihirapan na si Tesla na bawasan ang gastos ng mga baterya nito, at ngayon ay nahaharap na ito sa banta ng Mercedes na ganap na itataas ang merkado. Ito ay magiging tulad ng isang station ng isinangkot para sa pack ng baterya. Ito ay literal na kumukonekta sa baterya sa kotse. Ano ang magiging reaction ng Tesla at iba pang mga gumagawa ng sasakyang dekuryente sa pag-unlad na ito na nagbabago ng laro? Maari bang maging kinabukasan ng buong industriya ng sasakyan ang mga hybrid na makina? Epekto sa consumer, paano ito makakaapekto sa iyo? Kung ang bagong makina ng Mercedes ay tumutupad sa pangako nito, maaari itong lubos na makaapekto sa mga mamimili sa mga paraang hindi maisip noon. Ang isa sa mga pinakakaakit-akit na aspeto ng hybrid engine ng Mercedes ay ang potential para sa mas mahabang hanay ng pagmamaneho. Tulad ng alam ng maraming may-ari ng EV, ang pagkabalisa sa saklaw ay isa sa mga pinakamalaking hadlang sa paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit ang hybrid system ng Mercedes ay epektibong inaalis ang problemang ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga teknolohiya ng kuryente at gasolina sa paraang ginagawang posible ang malayuang pagmamaneho nang hindi sinasakripisyo ang kahusayan. Ako ay namangha para sa mga driver na nag-aalangan na lumipat sa mga dekuryenteng sasakyan dahil sa mga alalahanin sa pag-charge, nag-aalok ang bagong makinang ito ng solusyon. Wala nang paghihirap sa kung makakarating ka sa iyong patutunguhan sa isang bayad. Ang hybrid system ng Mercedes ay magbibigay daan sa iyo na magmaneho ng daan-daang milya sa isang tangke ng gasolina habang ginagamit pa rin ang dekuryenteng motor para sa mga maikling biyahe at pagmamaneho sa lungsod. Ang kadahilanan ng gastos ay isa ring malaking pagsasaalang-alang para sa mga mamimili. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay matagal nang nakikita bilang isang marangyang merkado dahil sa mataas na presyo ng mga ito. Hindi ito naa-access sa karaniwang mamimili. Gayunpaman, nangangako ang hybrid na solusyon ng Mercedes na bawasan ang kabuuang halaga ng sasakyan dahil hindi ito umaasa sa mga mamahaling sistema ng baterya. Bukod pa rito, ang mga gastos sa pagpapanatili para sa mga hybrid na sasakyan ay malamang na mas mababa kaysa sa mga tradisyonal na dekuryenteng sasakyan dahil mas kaunting mga bahagi ang napuputol o nangangailangan ng kapalit. Kung magtatagumpay ang Mercedes na gawing abot kaya at practical ang bagong makinang ito, maaari itong magbukas ng pinto para sa mas maraming consumer na lumipat sa malinis
napapanatiling pagmamaneho, nang walang makabuluhang trade-off na kasalukuyang nauugnay sa mga dekuryenteng sasakyan. Sa wakas, gagawing practical ng bagong makinang ito ang electric driving para sa masa o ang mga traditional na combustion engine pa rin ang mangingibabaw sa merkado. Ang epekto sa mga traditional na automaker. Ang mundo ng automotive ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking pagbabago at ang pagpapakilala ni Mercedes ng isang hybrid na makina ay nagbabanta na mapabilis ang pagbabagong ito. Ang mga traditional na automaker na namuhunan na ng bilyon-bilyon sa pagpapaunlad ng dekuryenteng sasakyan ay maaring matagpuan ang kanilang mga sarili sa isang sangang daan. Ang mga kumpanya tulad ng General Motors, Ford, at BMW ay gumawa ng malalaking pangako sa mga dekuryenteng sasakyan na may mga ambisyosong layunin para sa susunod na dekada. Gayunpaman, ang bagong hybrid na makina ng Mercedes ay maaring pilitin silang muling isaalang-alang ang kanilang buong diskarte. Sa loob ng maraming taon, malinaw ang salaysay sa industriya ng automotive. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay ang hinaharap at ang mga panloob na combustion engine ay papalabas na. Ngayon, inihagis ni Mercedes ang isang wrench sa salaysay na iyon. Ang kanilang hybrid na makina ay idinisenyo upang tulay ang agwat sa pagitan ng mga dekuryente at pinapagana ng gasolina ng mga sasakyan na nangangakong mag-aalok ng pinakamahusay sa parehong mundo. Para sa mga traditional na automaker na nagsusumikap na bumuo ng mga mapagkompetensyang EV, ang hybrid engine ng Mercedes ay nagpapakita ng bago at mapanganib na banta. Niresolba ng hybrid na diskarte ang ilan sa mga pangunahing issue sa mga EV tulad ng limitadong saklaw at mahabang oras ng pag-charge habang pinapanatili ang mga benepisyo ng electric power. Naglalagay ito ng presyon sa mga kompanyang namuhunan ng malaki sa lahat ng mga solution sa kuryente na pinipilit silang mabilis na umangkop. Ang kapusta ay mataas dahil ang sistema ng Mercedes ay hindi lamang lumalampas sa mga traditional na EV. Direkta rin itong nakikipagkumpetensya sa mga traditional na sasakyang pangsunog. Ang tuloy-tuloy na pagsasama ng isang dekuryenteng motor na may mahusay na combustion engine ay maring magalis ng ilan sa mga pakinabang na matagal ng hawak ng mga sasakyang pinapagana ng gas tulad ng mas mababang mga gastos sa unahan at malawak na infrastruktura sa paglalagay ng gasolina. Ang potential para sa malawakang paggamit ng hybrid na teknolohiya ay maaring mag-iwan sa mga automaker na masyadong nakatuon sa mga EV na nag-aagawan upang makahabol. Habang maraming mga automaker ang may mga dekuryenteng modelo sa pipeline, maaaring pilitin sila ng Mercedes hybrid na muling isaalang-alang ang kanilang mga plano o panganib na mawalan ng malaking bahagi ng merkado. Sa particular, ang mga kumpanyang labis na namuhunan sa electrification, tulad ng Volkswagen at BMW, ay nahaharap ngayon sa isang existential na tanong. Ang kinabukasan ba ng mga sasakyan ay tunay na dekuryente? O ang tunay na sagot ay hybrid ng magkabilang mundo? Ang Mercedes ay naglalaro ng mahabang laro, hindi lamang sa pagpapabuti ng mga sasakyan, ngunit sa muling paghubog sa buong tilapon ng merkado. Kung ang ibang mga gumagawa ng sasakyan ay hindi makasabay, maaari nilang makita ang kanilang mga sarili na naiwan. Mamarkahan ba ng bagong hybrid na makina ng Mercedes ang pagtatapos ng EV-only na hinaharap? Alam ng sinumang nakakakilala sa akin na gusto ko ang mga makina at gusto ko rin ang matalinong teknolohiya, kaya paghaluin ang dalawa. Perfecto! Ano ang magiging reaction ng buong industriya sa hindi inaasahang twist na ito? The road ahead. Habang tinitingnan natin ang hinaharap ng mga sasakyan, malinaw na maaaring baguhin ng hybrid engine ng Mercedes ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa napapanatiling transportation. Hindi na natin pinag-uusapan ang isang simpleng evolution ng umiiral na teknolohiya. Pinangungunahan tayo ng Mercedes sa isang ganap na bagong paradigm. Habang ang mga dekuryenteng sasakyan ay matagal nang kinikilala bilang ang pinakahuling solution sa mga paglabas ng carbon at pagbabago ng klima, ang hybrid na makina ng Mercedes ay nagtataas ng mahahalagang katanungan tungkol sa tunay na direksyon ng industriya. Ngunit ang makina na iyon ay nilagyan ng isang bagay na tinatawag ng Mercedes na EQ Boost. Iyon ang pangalan para sa kanilang banayad na hybrid na sistema. Maari bang palitan ng hybrid na solution na ito ang mga purong dekuryenteng sasakyan? O magkakasama bang mabubuhay ang parehong mga teknolohiya? Ang bawat isa ay gumaganap ng isang papel sa isang hinaharap kung saan ang kahusayan sa enerhiya at responsibilidad sa kapaligiran ay prioridad. Ang totoo, walang sino man ang makapaghuhula ng may katiyakan. Ang ginawa ng Mercedes ay nagpapakita ng isang nakakahimok na argumento na ang hybrid na modelo ay maaaring mag-alok ng isang mas mahusay na solution kahit na sa maikling panahon. Ang discarding ito ay tumatalakay sa ilang issue na hindi pa rin nalampasan ng mga EV. Ibig sabihin, pagsingil sa infrastruktura, ang pag-asa sa mga bihirang material sa lupa,
at mga limitation sa hanay ng pagmamaneho. Sa kabilang banda, ang mga ganap na dikuryenteng sasakyan ay gumawa ng makabuluhang mga hakbang sa mga nakaraang taon at ang kanilang katanyagan ay patuloy na lumalaki. Napatunayan ng mga tagagawa tulad ng Tesla na ang mga dikuryenteng sasakyan ay maaring mag-alok ng pambihirang pagganap, pagpapanatili, at pagiging abot kaya. Gayunpaman, marami pa rin kailangang gawin sa mga tuntunin ng malawakang paggamit, infrastructure sa pagsingil, at pagpapahusay ng teknolohiya ng baterya. Sa mga darating na taon, maaari tayong makakita ng pagbabago sa kung paano pinapagana ang mga kotse na ang mga hybrid na sasakyan ay nagiging nangingibabaw na puwersa sa mundo ng automotive. Hindi mahirap isipin ang hinaharap kung saan nagmamaneho tayo ng hybrid na kotse na walang putol na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng electric at fuel-based na propulsion depende sa situation. Marahil ang isang hybrid na sistema ay ang susi sa tulay ang agwat sa pagitan ng kasalukuyang mga limitation ng mga dikuryenteng sasakyan at ang mga practical na pang-araw-araw na pagmamaneho. Kasabay nito, ang bagong hybrid na makina na ito ay maaari ring mag-spark ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa hinaharap ng enerhiya. Maaari ba nating makita ang mga hybrid system sa ibang mga sektor, tulad ng aviation o shipping? Ang tagumpay ng Mercedes sa hybrid engine na ito ay maaring magbigay daan para sa mga katulad na innovation sa iba pang mga paraan ng transportation na tumutulong na himukin ang mundo patungo sa isang mas napapanatiling hinaharap. Sa huli, kung ang mga hybrid na makina ay palitan ang ganap na mga dikuryenteng sasakyan o umiral sa tabi ng mga ito, ay depende sa pangangailangan ng consumer, mga technological na pagsulong, at mga kondisyon ng merkado. Ngunit isang bagay ang malinaw, inilagay ni Mercedes ang sarili sa unahan ng isang revolution na malamang natutukuyin ang susunod na panahon ng mga sasakyan. Mababago ba ng hybrid engine ng Mercedes ang hinaharap ng pagmamaneho ng tuluyan? Ito na kaya ang hinihintay nating solusyon? O patuloy na mangibabaw sa kalsada ang mga dikuryenteng sasakyan? Maari bang maging sustainable ang makina ng Mercedes? Habang nagpapatuloy tayo sa isang panahon ng innovation, nananatili pa rin ang isa sa pinakamatinding tanong, maari bang maging tunay na sustainable ang bagong hybrid na makinang ito? Habang ang hybrid na teknolohiya ay nag-aalok ng kompromiso sa pagitan ng combustion at electric propulsion, kabilang pa rin dito ang paggamit ng fossil fuels. Gayunpaman, nangako ang Mercedes-Benz na haharapin ang isyong ito ng direkta. Ang kanilang hybrid na makina ay hindi lamang tungkol sa pagganap, ito ay dinisenyo na may sustainability sa core nito. Namumukod tangi ang hybrid na teknolohiya ng Mercedes dahil sa kakayahan nitong makabuluhang bawasan ang mga emission nang hindi umaasa lamang sa mga dikuryenteng motor. Sa pamamagitan ng paghahalo ng mga high-efficiency na fuel cell na may electric power, binabawasan ng engine ang dependency sa fossil fuels na pinuputol ang kabuuang mga emission. Hindi tulad ng mga traditional na gasoline engine, ang gasolina na ginagamit sa hybrid na makina ng Mercedes ay mas malinis at mas mahusay sa enerhiya. Ang combination ng fuel efficiency at electric drive ay nagsisiguro na ang makina ay naglalabas ng mas kaunting nakakapinsalang mga pollutant na ginagawa itong isang mas birding option kaysa sa marami sa mga kasalukuyang modelo sa kalsada. Ang dahilan ng pagiging revolusyonaryo ng discarding ito ay hindi ito umaasa sa mga pinagtatalunang baterya ng lithium-ion na siyang pundasyon ng kasalukuyang mga dikuryenteng sasakyan. Ang pagkuha ng lithium, na kadalasang nauugnay sa pagkasira ng kapaligiran at kaduda-dudang mga kasanayan sa pagmimina, ay isa sa mga pangunahing alalahanin sa kasalukuyang EV market. Ang hybrid na makinang Mercedes, sa kabilang banda, ay nangangailangan ng mas kaunting mga hilaw na materyales at gumagamit ng isang mas napapanatiling at eco-friendly na proseso ng gasolina. Ito ay maring maging punto ng pagbabago sa talakayan tungkol sa epekto sa kapaligiran ng mga dikuryenteng sasakyan, dahil ang focus ay lumilipat mula sa mga solusyong pinapagana ng baterya patungo sa mga hybrid system na gumagawa ng mas kaunting basura at polusyon. Gayunpaman, maaring magtaltalan pa rin ang mga kritiko na ang isang hybrid na sistema ay hindi sapat at ang tunay na pagpapanatili ay nakasalalay sa ganap na mga electric powertrain. Para sa mga nagsusulong para sa hinaharap na zero emissions, maaaring hindi matugunan ng hybrid system ng Mercedes ang kanilang mga idealistic na pamantayan. Ngunit para sa maraming mga consumer at automaker, ang kompromiso na ito ay maaring ang perpektong gitnang lupa na nag-aalok ng mas berdeng alternatibo ng walang matinding limitation ng mga dikuryenteng sasakyan. Dahil ang sustainability ay nagiging pangunahing focus para sa industriya ng automotive, maari bang tunay na mag-alok ng mas malinis na hinaharap ang hybrid engine ng Mercedes? O isa lang itong kompromiso? Maghukay tayo ng mas malalim. Ang global market bagamat walang alinlangang nakagawa ang Mercedes ng isang makina na naninindigan upang baguhin ng lubusan ang automotive landscape, ang tunay na pagsubok ay kung gaano kahusay tinatanggap ang bagong teknolohiyang ito sa pandaigdigang saklaw.
Ang Mercedes-Benz ay kilala sa mga magagarang sasakyan nito, at ang hybrid na makina nito ay malamang na mag-apela sa mga mayayamang merkado sa Europe at North America. Ngunit paano ito mangyayari sa mga umuusbong na merkado, kung saan ang presyo ay kadalasang isang salik sa pagpapasya para sa mga mamimili? Sa mga bansang tulad ng China, India, at ilang bahagi ng Africa, ang mga di-kuryenteng sasakyan ay nakakakuha ng traction. Ngunit ang paunang halaga ng mga sasakyang ito ay maaring maging napakamahal para sa karaniwang mamimili. Ang bagong hybrid na makina ng Mercedes ay maaring mag-alok ng isang kaakit-akit na option dahil maari itong magbigay ng mga benepisyo ng electric power nang hindi nangangailangan ng mahal at malalaking baterya. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kahusayan ng isang hybrid na sistema, maaring mapababa ng Mercedes ang mga gasto sa produksyon habang nag-aalok ng isang produkto na may mas kaunting mga dependency sa panlabas na infrastruktura sa pagsingil. Gayunpaman, ang susi sa tagumpay sa mga merkado na ito ay ang pagpepresyo. Kung magagawa ng Mercedes na palakihin ang production at gawing abot kaya ang kanilang hybrid na makina para sa karaniwang mamimili, maaari nilang makabuluhang maabala ang pandaigdigang merkado ng automotive. Ang sasakyan ay mag-apela hindi lamang sa mga mamimiling may kamalayan sa kapaligiran, kundi pati na rin sa mga naghahanap ng abot kayang alternatibo sa mga sasakyang pinapagana ng gasolina. Kakailanganin ng Mercedes na makipagkumpetensya sa parehong tradisyonal na mga tagagawa ng kotse at mga tumataas na kumpanya ng di-kuryenteng sasakyan na nakatuon na sa pagiging abot kaya. Ang pandaigdigang paggamit ng mga hybrid na makina ay maaring maging susi sa malawakang paglipat sa mas malinis, mas napapanatiling transportation. Kung matagumpay na mai-export ng Mercedes ang teknolohiyang ito sa mga bansang nagsisimula palang gumamit ng mga dekuryenteng sasakyan, maaari nilang pangunahan ang singil sa paggawa ng hybrid na teknolohiya bilang pamantayan para sa mga sasakyan sa buong mundo. Maaari bang maging daan ang hybrid na teknolohiya ng Mercedes para sa pandaigdigang paggamit ng napapanatiling transportasyon? O ang mga hadlang sa presyo ay maglilimita sa tagumpay nito sa pagbuo ng mga merkado? Ang pangmatagalang pananaw sa pagtingin sa pangmatagalang hinaharap, ang industriya ng automotive ay nakatayo sa isang sangang daan. Ibinagsak ng Mercedes-Benz ang gauntlet gamit ang kanilang hybrid na makina. Ngunit ito ba ay simula ng isang bagong panahon? O ito ba ay pansamantalang solusyon lamang? Ang pagtulak para sa ganap na mga di-kuryenteng sasakyan ay nagkakaroon ng momentum sa loob ng maraming taon. At ang mga pamahalaan sa buong mundo ay lalong sumusuporta sa paglipat sa electric power. Ang mga patakaran tulad ng mga insentibo sa buwis, mga rebate, at babahigpit na mga pamantayan sa emission ay nagbigay sa mga di-kuryenteng sasakyan ng isang matatag na posisyon sa merkado. Ngunit hinahamon ng hybrid engine ng Mercedes ang pagpapalagay na ang mga di-kuryenteng sasakyan ang tanging daan pasulong. Ang bagong teknolohiyang ito ay maaring kumatawan sa isang pagbabago sa labanan sa pagitan ng mga di-kuryenteng sasakyan at mga combustion engine. Nagmumungkahi ito ng hybridized na diskarte na tumutugon sa mga kahinaan ng parehong mga system habang pinapanatili ang mga benepisyo ng bawat isa. Maring ito lang ang bagay na nagbibigay daan sa industriya ng automotive na lumipat sa mas malinis na teknolohiya ng walang mga pangunahing hadlang na kinakaharap pa rin ng mga dekuryenteng sasakyan tulad ng infrastructure sa pag-charge, pagtatapon ng baterya, at pagdepende sa material na bihirang lupa. Sa katagalan, maaari nating makita ang isang mundo kung saan nangingibabaw ang mga hybrid system na may mga electric power at fuel system na gumagana ng magkakasuwato. Ang mga kotse na puro kuryente ay maaring i-phase out sa kalaunan pabor sa mas maraming nalalaman na hybrid na modelo na nagbibigay sa mga consumer ng mas maraming pagpipilian, mas mahusay na performance, at mas mahabang driving range. Ang makabagong makina ng Mercedes ay maaring ang spark na nag-aapoy ng revolution sa kung paano natin iniisip ang tungkol sa transportation. At habang ang mga electric-only na sasakyan ay patuloy na mag-evolve, ang mga hybrid na solution ay maaring manatiling option para sa mga naghahanap ng sustainable, cost-effective na karanasan sa pagmamaneho. Ang malaking tanong ay nananatili, ang pananaw ba ni Mercedes ay magiging nangingibabaw na puwersa sa merkado o ang purong electric dream ba ang mananaig? Ang industriya ng automotive ay dumaan sa maraming pagbabago sa mga dekada at ang hybrid na makina na ito ay maaring kumatawan lamang ng isa pang hakbang sa patuloy na evolution ng kung paano tayo nagmamaneho. Ang oras lamang ang magsasabi kung aling direksyon ang dadalhin ng merkado, ngunit ang Mercedes ay tiyak na nagtakda ng yugto para sa isang dramatikong pagbabago sa mga darating na taon. Ito ba ang bukang liwayway ng isang bagong panahon para sa mga sasakyan? O ang mga ganap na dekuryenteng sasakyan pa rin ba ang mamumuno sa hinaharap? Manatiling nakatutok dahil ang hinaharap ng transportation ay nagbubukas pa rin. Ang technological na karera ng armas
Paano tutugon ang mga kakompetensya? Sa paggawa ng Mercedes-Benz ng napakatapang na pag-angkin tungkol sa kanilang bagong hybrid na makina, ang mundo ng automotive ay naghahanda para sa isang alon ng pagbabago na maaaring ganap na baguhin ang mapagkompetensyang tanawin. Ang kakayahan ng Mercedes na pagsamahin ang pinakamahusay na mga aspeto ng mga combustion engine at electric power ay kumakatawan hindi lamang isang hakbang pasulong sa kahusayan at pagpapanatili, ngunit isang direktang hamon sa bawat iba pang automaker na namuhunan ng malaki sa teknolohiya ng electric vehicle. Ang mga traditional na gumagawa ng sasakyan, lalo na ang mga nagtaya ng kanilang kinabukasan sa mga all-electric na sasakyan, ay nahaharap ngayon sa isang dilema. Ang mga kumpanyang tulad ni Tesla, na gumawa ng makabuluhang mga hakbang sa espasyo ng EV, ngayon ay kailangang tanungin ang kanilang sarili. Ang kanilang pangitain na nakasentro sa baterya ay hinaharap pa rin? O mayroon bang hybrid na solusyon na pinagsasama ang pinakamahusay sa parehong mundo? Ang pagpapakilala ng hybrid engine ng Mercedes ay maaring mag-trigger ng cascade ng mga technological na pag-unlad sa buong industriya, kung saan ang mga kakompetensya ay napipilitang mag-innovate ng mas mabilis at mas agresibo. Ang isa sa mga pinakakagiliw-giliw na aspeto ng technological na lahi na ito ay kung paano nito may susulong ang pagbuo ng mga hybrid system sa mga paraang hindi pa natin nakikita noon. Ang labanan para sa kinabukasan ng mga sasakyan ay maaaring ipaglaban hindi lamang sa pamamagitan ng mga dikuryenteng motor, ngunit sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga matalinong, fuel-efficient system. Habang mas maraming kumpanya ang pumapasok sa hybrid race, maaari tayong makakita ng mga bagong tagumpay sa fuel cell technology, electric motor efficiency, at energy management system na maaaring higit pang makagambala sa kasalukuyang merkado. Bukod pa rito, ang trend ng hybridization na ito ay maaaring hindi lamang nakakulong sa mga luxury vehicle tulad ng Mercedes-Benz. Kung napatunayang matagumpay ang kanilang hybrid na makina, makikita natin ang mga pangunahing gumagawa ng sasakyan tulad ng Toyota, Ford, at General Motors na nagpivot patungo sa mga hybrid system na muling nag-iisip ng kanilang diskarte upang isama ang isang timpla ng mga dekuryenteng teknolohiya at combustion. Ang mga kumpanyang mabagal sa pagtugon ay maaring maiwan, hindi makasabay sa technological na karera ng armas na walang alinlangan na matrigger ng bagong makina ng Mercedes na ito. Maaring kakabukas pa lang ng Mercedes-Benz ng Pandora's Box at ang tugon ng industriya ay magtatakda ng tono para sa hinaharap ng transportation. Ito kaya ang spark na nag-apoy sa isang pandaigdigang technological na revolution? Magsisimula ba ang Mercedes ng isang arms race sa industriya ng automotive na hindi maaring balewalain ng iba? Ang pagpili ng mamimili habang nangunguna ang Mercedes-Benz sa bago nitong hybrid na makina, ang mga mamimili ay haharap sa isang mahirap na desisyon. Sa mga darating na taon, ang mamimili ay kailangang pumili sa pagitan ng traditional na mga dikuryenteng sasakyan na patuloy na umuunlad at mga hybrid na modelo tulad ng bagong alok ng Mercedes. Ang bawat isa ay may sariling hanay ng mga pakinabang at trade-off, at ang pagpili ay depende sa mga particular na pangangailangan at halaga ng bawat driver. Para sa maraming mga mamimili, ang pangunahing tanong ay kung mas gusto nila ang mas mahabang hanay at mas malawak na mga options sa pag-refueling ng isang hybrid na sasakyan, o ang pangako ng isang ganap na dekuryenteng kotse na walang mga emission ng tailpipe. Kung ang hybrid engine ng Mercedes ay nag-aalok ng katulad o mas mahusay na fuel efficiency kaysa sa mga kasalukuyang EV, maaari nitong itulak ang mga mamimili na nag-aalala tungkol sa pagkabalisa sa hanay o mahabang oras ng pagsingil patungo sa mga hybrid na modelo. Ang mga hybrid na sasakyan ay hindi dumaranas ng parehong mga hamon sa infrastruktura sa pag-charge gaya ng mga dikuryenteng sasakyan, at maaari silang ma-refuel sa loob ng ilang minuto sa anumang gasolinahan, isang malaking bentahe sa mga oras ng paghihintay para sa isang EV na ma-charge. Gayunpaman, ang mga dikuryenteng sasakyan ay nag-aalok ng isang nakakahimok na argumento sa kapaligiran, kasama ang kanilang mga zero emissions sa pagmamaneho at pangmatagalang pagpapanatili. Para sa mga mamimili na inuuna ang isang ganap na berdeng pamumuhay, ang pagpili ay maaring maging mas mahirap. Nangangako ang hybrid na teknolohiya ng Mercedes ng mas luntiang solusyon kaysa sa mga conventional gasoline engine, ngunit umaasa pa rin ito sa gasolina, na maaring maging deal-breaker para sa ilang mga mamimiling may kamalayan sa kapaligiran. Ang isa pang kadahilanan na dapat isaalang-alang ay ang gastos. Maaring magastos ang mga dikuryenteng sasakyan, lalo na sa dagdag na halaga ng malalaking battery pack. Ang hybrid engine ng Mercedes ay maring magpababa sa kabuuang halaga ng isang napapanatiling sasakyan, na posibleng gawin itong mas abot-kayang option para sa mas malawak na hanay ng mga consumer.
Kung magagawa ng Mercedes na palakihin ang production at gawing mas abot kaya ang mga sasakyang ito, ang hybrid na diskarte ay maaaring maging isang napaka-kaakit-akit na middle ground, lalo na para sa mga mamimili na gustong lumipat mula sa traditional na internal combustion engine nang hindi ganap na nagsasagawa ng EV transition. Sa huli, ang desisyon ng mamimili ay bababa sa kanilang mga prioridad. Kung pinahahalagahan nila ang saklaw, pagpapanatili, gastos, o ang pangako ng isang ganap na electric na hinaharap. Ang bagong hybrid na makina ng Mercedes ay nagtatakda ng yugto para sa hinaharap, kung saan lumalabo ang mga linya sa pagitan ng mga dikuryente at hybrid na sasakyan na nag-aalok sa mga mamimili ng higit pang mga option kaysa dati. Hybrid o electric, alin ang pipiliin mo kapag oras na para lumipat? Maaring binigyan ng Mercedes ang mga mamimili ng pinakamahusay sa parehong mundo. Ang pagtulak sa regulation. Habang umuusad ang industriya ng automotive tungo sa mas napapanatiling mga teknolohiya, ang mga patakaran ng gobyerno ay gaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng pag-aampon ng mga hybrid at electric na sasakyan. Sa maraming rehiyon, binibigyang insentibo na ng mga pamahalaan ang paglipat sa mga dikuryenteng sasakyan sa pamamagitan ng mga rebate sa buwis, mga subsidio, at mahigpit na mga regulation sa emission. Ngunit sa pagyanig ng hybrid engine ng Mercedes sa status quo, paano tutugon ang mga pamahalaan? Sa European Union, kung saan ang mga mahigpit na regulation sa emission ay nagtutulak sa mga automaker patungo sa mga dikuryenteng solution, maring may ilang pagtutol sa mga hybrid na sasakyan, lalo na kung ang mga ito ay nakikita bilang isang kompromiso sa halip na isang solution. Gayunpaman, ang hybrid na sistema ng Mercedes ay maring makatulong sa paglapit sa agwat na nag-aalok ng mas mababang emission na kahalili sa magino na mga sasakyang gasolina habang nagbibigay pa rin ng flexibility at saklaw na hinahangad ng mga mamimili. Para sa mga pamahalaan na naghahanap ng mga practical na solusyon upang bawasan ang kanilang carbon footprint, ang hybrid na sistemang ito ay maaring maging isang kaakit-akit na middle ground sa ibang mga rehiyon. Particular sa United States, kung saan umuusbong ang regulatory landscape at lumalawak ang mga insentibo para sa mga dikuryenteng sasakyan, maaaring may mas maraming puwang para sa mga hybrid na sasakyan na umunlad. Ang mamimili sa mga merkado na may hindi gaanong matatag na infrastruktura sa pagsinggil ay makakahanap ng mga hybrid na kotse ng Mercedes na isang mas madali at mas cost-effective na entry point sa berdeng merkado ng sasakyan. Maaari ring tanggapin ng mga pamahalaan ang hybrid na makina ng Mercedes bilang isang paraan upang matugunan ang kanilang mga layunin sa klima nang hindi pinipilit ang isang mabilis, ganap na paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang mga hybrid na makina ay maaring mag-alok ng mas anti-unting pagbabago na tumutulong sa mga bansang may kaunting infrastruktura para sa mga EV na lumipat ng mas maayos sa mas malinis na transportation. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang tingnan ang aming susunod na video para sa higit pang mga insights sa susunod na revolution sa transportation.